Tuloy natin, Ellen White often warned, ito yung pangatlo natin actually, this is part 2. Ellen White often warned that God's judgment should be based on Adventist deeds. Sa Tagalog, para sa mga kaibigan natin na masanay sa Tagalog, laging nagwa-warning, kung mapapansin niyo, palabasa kayo ng writing sa Ellen White. Ako, ganyan ako, binabasa ko sa Ellen White. Napapansin ko na yung warning niya, babala, na hatulan ng Diyos ang mga tao at mga Adventist lalo na sa kanilang mga gawa kung sino yung maliligtas o hindi. Yan. So, totoo naman, may binabanggit Brother Toto sa Bible na merong paghatol sa mga gawa at doon nakasalalay kung sino yung maliligtas o hindi. Pero napansin ko, Brother Toto, yung sinasabi ni Ellen White, ang halan ng Diyos batay sa kanilang mga gawa ay sa mga evil doers. Pansinin natin. Halimbawa, dito sa John 3:18 hanggang 19. Kung kayo may Bible, subaybayan niyo po ang aking pagbasa. Whoever believes in Him is not condemned. Hallelujah. Tayo yun. Sumampalataya na tayo sa Jesus. But, whoever does not believe is condemned already. Yung mga tumanggi sa ating binabalitang napakaganda mula sa magandang balita ng gospel, na condemn na sila already. Because he has not believed in the name of the only Son of God. Yun ang dahilan. Kaya ang sabi dito, and this is the judgment. Ito ang hatol. So, mga kaibigan namin Adventist, napakaliwanag po na sinasabi sa talata ng Bible. Ang judgment ngayon, hindi kung ikaw ay sumunod sa 10 utos o nakapasa ka sa pagkip ng commandment, pag-obey ng 10 commandments. Ang judgment under the New Covenant, under the New Testament, is nakabase na kung ikay sasampalataya sa ginawa ni Kristo para sa iyo o hindi. Hindi na, di ba, Brother Toto? And this is the judgment. The light has come into the world. Sino yun? Si Jesus. In His incarnation. And people love the darkness rather than light because their works were evil. Saan po konektado po ang judgment for death, eternal death, or eternal life? 10 commandments po ba? Hindi. The judgment is referring to the works of the evil. Yan ang hatulan ng Diyos. Pero kay Ellen G. White, napansin mo sa kanyang turo, yung judgment for the deeds ng mga Adventist, yun ang dinajudge sa investigative judgment. Na kung tutusin, ay sa Bible, ang mga believers, hindi na po dapat i-judge sila. Dahil they are already judged as righteous because of their union in Christ. Because of their union in Christ, they were declared righteous. Kaya ngayon ayaw maniwala, condemned already ang sabi. Hindi condemned in the future, but condemned already. Halimbawa, nagpe-present kami ng gospel sa inyo. Tapos sasabihin mo, false teaching niya. Sabi ng ating nagko-comment. False teaching niya. Hindi ko alam hindi ko alam tong nag-comment kasi nga hindi ko rin alam gaano kalalim ang kanyang pagbabasa sa salita ng Diyos. Maaring nagko-comment lang siya dun sa limited knowledge niya about what salvation or ang kaligtasan is all about. Siyempre, may bias siya. Parang itatapat niya dun sa sinasabi natin. So, kailangan mayroon siyang katwiran at mapakita sa salita ng Diyos na itong sinasabi natin ay kasiraan sa Biblia, di ba? Pero malinaw naman sabi dito, whoever believes in Him is not condemned. So, ibig sabihin nun, itong nagsasabing false teaching itong sinasabi natin, so does he accept the fact
na condemn siya. Kasi, di ba, kung mayroon siyang alinlangan sa sinasabi natin na ikaw kapatid, kung ikay kay Kristo na, hindi ka na inuhusgahan papunta sa dagat-dagatang apoy kasi nga ikay no longer condemned. Pero kung nagdi-disagree siya dito sa sinasabi natin, ibig sabihin nun, siya ay patungo sa dagat-dagatang apoy kasi at this point, condemned pa siya kasi nga hindi siya nag-agree, di ba? So gusto ko marinig ito si Kalahi Serye, kung naniniwala ba siya na hindi na siya condemned because of his faith in Jesus Christ. And kung naniniwala siya sa Roma 8:1 na sinasabing kung sino man ay kay Kristo ay wala nang ano nga yun, paghahatol sa kanya, hindi ba? So ewan ko lang, malamang itong taong ito ay hindi siya sigurado sa kanyang kaligtasan, kaya siya pumipiglas or parang na-offend siya na sinasabi nating ligtas na siya. Na-offend siya kasi hindi pa nga siya ligtas. So, wag ka sanang ma-offend. Tinuturuan or sinishare lang namin ayon sa salita ng Diyos para sa mga katulad mo na siyempre hindi ka sure na kay Kristo ka ba o hindi. Ngayon, kung kay Kristo ka, di dapat mag-agree ka dito sa sinasabi namin. So, dapat natutuwa siya sa binabasa natin. Oo, dapat matuwa siya. Alam ko nagagalit. Ang alam ko nagagalit sa ganyan si Satanas siguro, hindi ko masasabing nagagalit kasi wala namang expression or emotion yung kanyang mga nakasulat. Pero ayon lang sa aking pagbasa, baka hindi pa siya ligtas. Ang tingin niya sa sarili niya ay hindi pa kalugod-lugod para sa pumasok sa kalangitan kasi yun nga, maaaring merong siyang weird na doctrine na pinaniniwalaan. Kaya nga ingatan natin yung mga weird na doktrina. So, tingnan natin kung magre-reply siya, kung nag-agree siya na hindi na siya na-condemn. Pero kung condemn pa siya hanggang ngayon, wala tayong magagawa. Hindi ba? Pero tingin ko weird siya kasi ang binabasa lang naman natin. Hindi naman siya weird siguro. Hindi, paano siya sasabihin false teaching siya? Binabasa lang natin John 3:18 to 19. Di ba? Anong false teaching dyan? Siguro itanong natin sa kanya. Kung hindi siya nag-agree doon sa binasa na those who are in Christ are no longer condemned, then I have a feeling hindi niya naintindihan na therefore if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. So kung sa kanya, hindi pa siya sigurado sa kanyang kaligtasan, nakakatakot. Ako'y natatakot para sa kanya. Kaya nga, nawa ko, we will pray for him na magkaroon siya ng enlightenment, di ba, dito sa, or illumination, dito sa mga binabasa natin. So itong John 3:18 to 19, Pastor, okay na tayo dito, hindi ba? So, okay na tayo. So, nalaman natin na ang judgment, na dapat matakot sa judgment, yung mga gumagawa ng masama. Dahil nga, sabi dito, ang Panginoon bumabasa ng mundo bilang liwanag, pero ang mga nasa dilim ay ng liwanag, at tinakbuhan nila, umiiwasan nila ng liwanag, sapagkat ang kanilang magawa ay masama. At sabi naman, sa investigative judgment naman ng mga Adventists, nahatulan sila based on their deeds, kasi nga, i-judge sila based on their performance. At ito nga, at ito pang nasa Revelation 12:15 at 12 hanggang 15, ano? Ano ba sinasabi dito? Sino ba ang subject sa judgment nito according to their deeds? Mga believers ba? Believers ba o mga unbelievers? Dito sa John na binasa natin, it is the unbelievers, sila po ang ginajudge according to their deeds, kung ligtas ba o hindi. At ang deeds na ito ay may kinalaman kung tinanggap nila o nireject nila si Jesus Christ bilang anak ng Diyos na tagapagligtas. At sabi naman ng Revelation, na ako bilang Adventist, ginagamit ko ito noon at ito'y inuugnay ko sa investigative judgment kasi ang sabi nga naman dito, and I saw the dead, great and small, standing before the throne and books were opened. Sa point of view ng Adventist, Brother Toto, alam mo to. Pagka may nabasa ng judgment, thrones were opened, the books were opened. Alam mo naman sa kultura natin ng Adventist tayo, maraming libro na bubuksan. May aklat ng alaala, book of remembrance, merong book of names,
na yun daw ay nakabukas at yun daw na nagre-represent sa bawat isa sa atin kung ano yung profile natin, personal profile about isang Adventist dito sa lupa. Kaya hindi na tayo kailangan yung kaluluwa natin pumunta doon at haharap doon sa judgment. Hindi, kasi wala naman daw kaluluwa. It is our books who will represent us in heaven. Hindi tayo as kaluluwa, hindi. Habang nasa lupa ka, dinajudge ka, at habang patay, kahit yung mga patay ngayon, dinajudge daw sa investigative judgment, hindi dahil patay na nandun na kaluluwa, hindi. Kasi may book of record sila doon. At kasama daw yun sa bubuksan. Kaya nga dito sa Revelation, standing before the throne and the books were opened, and another book was opened, singular, another book, singular, was opened, which is the book of life, aklat ng alaala. Diyan nakasulat po ang pangalan ng mga mananampalatayang nakaregistered sa langit. Dalawang aklat ang pinag-usapan, singular, book of life, and books. Marami, yan daw yung mga profile ng mga Adventist na namatay na pag-aaralan sa investigative judgment. Hindi, tanong ko lang, so kung patay na sila at pinag-aaralan pa rin yung libro nila, ganun ba yun? Yun yung proseso, kahit na namatay na sila, pinag-aaralan pa rin yung buhay nila at hindi pa sila nahuhusgahan. Before they died. Before they died. Oo. Yun ang subject sa investigative judgment. Oo. So kawawa naman talaga mga Adventist, no? Kasi nga doon sa part na yun, kung yung doctrine na yun ay kanilang panghahawakan, ay talaga nga naman, mamamatay na lang, sasabihin pa, nako, ano pa ang aking mga kasalanan na hindi ko pa nakukumpisal? Baka may nakalimutan ako. So, there is no assurance in their life. There is no peace. Kasi nga, biro mo, mamatay ka na lang, nag-aalala ka pa, may kasalanan pa ba ako sa Diyos? Paano yung sudden death, hindi ba? Yun po ba ay nagpapahiwatig na hindi nakakatakot ang judgment ng mga Adventist? Nakakatakot. Kaya nga there is fear. Hindi mo alam kung meron ka. Fear of judgment ang ang doktrina na tinuturo ng Adventism, di ba? Kaya nga di ba meron sinasabi si Ellen White, nababanggitin lang natin, na in the later times, si Jesus Christ, darating ang panahon, hihinto yung kanyang pagiging intercessor. Hihinto si Jesus sa pagiging intercessor. Tapos, yung mga righteous, mawawala ng intercessor. Mawawala si intercessor. During the time na mag-close of probation, tatayo si Jesus sa sanctuary, i-stop, ibarin daw niya yung robe ng kanyang pagiging judge. Walang intercessor ngayon, yung mga Adventist na mga saints na nakatupad ng Ten Commandments, naka-perfect. During that period, si Satanas aatake pa rin sa kanila. The problem with those Adventists sa eschatology ni Ellen White, yung mga Adventists, mahihirapan sila during that stage kasi nga, si Satan ay patuloy daw na ipapaalaala sa kanila yung mga kasalanan nilang ginawa noon. At patuloy silang sasabihin ni Satanas na hindi pa napatawad itong kasalanan niyo noon. Kaya ano mangyayari doon sa mga Adventist na yun, na nandun sa stage na yun, na walang intercessor, at hindi na sila makakahingi ng tawad. So mag-aalala na sila, matutokso sila, at yung iba ay talagang bibigay, kasi nga, ganun ang paraan ni Satan. Pinapaalala yung mga kasalanan mo noon. So, doon pa lang makita natin, sabi ni Ellen White, yung mga perfect na mga ito. At hindi nila naintindihan ang salvation. Ang salvation kasi, God will not remember our sins no more. No more. May reconciliation. Sabi sa Hebrews. Diba sa Hebrews? And it requires a great faith for each believer to claim that promise of God. Diba sabi sa Hebrews? At hindi ko na aalalahanin ang kanilang kasalanan. Dapat, naalala ko tuloy yung experience ni Martin Luther na nanaginip siya. Si Satan ay sabi kay Martin Luther, hoy, kala mo, matino at malinis ka, marumi ka pa rin. Nangangalon niya ka at kung ano-ano sinabi. Hanggang sa pinakita ni sabi ni Martin Luther, sige nga, pakita mo yung listahan ng aking kasalanan. Pinakita ni Satanas. Inopen niya yung isa-isa, ito kasalanan mo. Sabi ni Martin Luther, huwag mong putulin, ituloy mo ang pagbasa. Ang nakalagay pala sa ibaba, ang lahat ng mga kasalanan nasa ibabaw
ay nilinis na ng dugo ni Kristo. Tama. Dapat Ay, di ba? itong nasa nilang nasa Hebrews yung and I will remember their sins no more. Hindi ito sa Oo, bago di ba? man lang sinulat kasi galing ito sa Jeremiah eh. Sa Jeremiah Mm. 31, di ba? Ito yung sabi niya Yes, nga Jeremiah 31. a new covenant I will make with my people, di ba? So, yung pagbinasa mo yun, itong sumulat ng Book of Hebrews, pinapaalalanan niya yung mga Hebreo nung panahon na after Jesus ascended into heaven, na ang kalagayan natin ngayon ay natupad na itong pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Hesus Kristo. So, ang pagka-weird lang kasi pagdating sa paniniwala ng Adventism is walang kasiguraduhan. Ngayon, tanong ko lang, Pastor, no, nung kayo ba yung nagde-defender of the faith for Adventist, ay tinuturo nyo ba na kaunti lang ang maliligtas kasi remnant lang ang maliligtas? Oh, Or yes. ganun ba Yes, yes. tinuturo? Yes. Oo. Kasi Niniwala ako mayroon doon. akong usapan kasi doon sa mga nagbabago na yung isip nila tungkol nga sa hindi lang yung remnant ang maliligtas. Kasi nung aming pinag-aaralan itong Revelations na ito, sabi ko kung ang remnant lang na nagsimula noong 1844 ang maliligtas, so paano yung great multitude sa Revelation chapter 7 verse 9? 7-9. Na sabi nga hindi mabilang yung mga sa dami. Sabi niya nga, after this, I looked and behold a great multitude which no one could number of all nations, tribes, peoples, and tongues standing before the throne and before the Lamb of God. Hindi ba? Clothed in white robes with palm branches in their hands. So kung hindi kayang bilangin, so hindi lang remnant ito kasi kung remnant lang, di kabubot lang, di ba? Remnant means tira-tira lang, di Kayang ba? bilangin. Kayang bilangin. Pero kung sasabihin natin ang kaligtasan ay sa remnant church na nagsimula lang noong 1844, again, weird yung doctrine na yon kasi nga hindi siya Another week. orthodox when it comes to biblical understanding. Kasi Amen. itong verse na ito, syempre dapat i-defend ng mga naniniwala dun sa weird na doctrine ng investigative judgment, paano ngayon ito na sasabihin na hindi maibilang ang numero, hindi ba? Tama. No one could number. So, ibig Number. sabihin, sobrang dami yung mga nasa paligid ng Panginoon, di ba? Sa Lamb of Yes. God, may dalang mga palm branches, di ba? But anyway, again, it Amen. proves the Kaya nga, kawirduhan talaga pag ganun ang paniniwala. maganda at na brought up mo yan tungkol sa 144,000. Kasi hanggang Mm. ngayon pinagdadipatihan pa ng mga Adventist kung literal ba yan o symbolical Yung yung 144,000. Kasi kung yan literal na bilang lang maliligtas, edi ang Adventist ngayon nasa ilang million? 20 million. Out of 20 million, Alam mo, 144,000 na. yun yung pinag-uusapan natin, 20 million ba talaga? Kasi sabi ko, tiningnan ko lang doon sa sa roster, di ba? Siguro pati na yung patay at yung maraming namatay na kasali doon Binilang sa na. bilang kasi hindi natatanggal. Kasi, Pero according to sa 2020 census, sabi nga sa Central Philippine Union Conference may mga 209,025 members ang nasa roster lang wow. doon sa sa Philippine Union. Ewan ko lang kung tama ito kasi sabi nila i-check mo nga kung ilan milyon na ang mga Adventist dito sa Pilipinas. Sabi ko siguro mga 400 to 500,000 lang. Pero anyway, Yes, baka mali rin naman ako. Pero yun according ang to tama. dun sa census nung 2020, siguro mga madami na yung 500,000 sa buong Pilipinas, hindi ba? 500 or 600, yan. Yan ang Oh, aking yun, estimate din. ganun. Pero Wala pa hindi isang million na Adventist dito sa Pilipinas. wala Kaya nga sabi ko, Wala. so hindi matatapos kasi hindi ba sabi nga humango na kayo or yung mag-preach na Mayo. kayo kasi humayo na kayo kasi darating na ang Panginoon, kailangan matapos ang gawain kasi ang gawain ay nakasalalay sa atin. Kaya dinidelay ng Panginoon ang pagdating kasi hindi humahayo ang mga Adventist. Oo. Pero sa tingin ko, sabi ko nga mga kapatid, yung mga kausap ko, sa kilos niyong yan, hindi matatapos, hindi darating ang Panginoon. Not in a million Oo. years. Tama. Hindi Kaya ba? nga So, lagi apa. nating dinidiin sa ating mga kapatid na Adventist na
ito pong ating pinag-usapan ngayon. Hindi para takutin kayo, kundi para ipaliwanag sa inyo na mali ang turo ni Ellen White na nakabase sa gawa ninyo kung kayo maliligtas o hindi. Kung meron mang binabanggit sa Bible na binibase sa gawa nila ang judgment, hindi po para sa believers o mga mananampalataya yan. Ito, pangalawang verse na binasa na namin, Revelation 20, 12 to 15. It is talking about the unbelievers. It is talking about the unbelievers. Nang sabi nga dito, and the dead were judged by what was written in the books according to what they have done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades were gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them, according to what he has done. Ito yung binabanggit at ginagamit ni Ellen White na verse para i-connect sa investigative judgment, which is not really the investigative judgment. It is talking about, pag binasa niyo sa itaas ng verse, it is talking about the great white throne judgment in the last days ng mundong ito. The great day of judgment. The final day of judgment. Ito yun. And it's talking about the unbelievers. Bakit natin nasabi? Kasi ang sabi dito, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. Second death ang pinag-usapan dito. The lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ano ibig natin sabihin dito? Bakit natin kinokonek ito sa aral ni Ellen White? Kasi aral ni Ellen White na ang mga Adventist maliligtas batay sa kung ano yung mga ginawa nila. Doon nakadepende kung sila papasok sa kaharian ng langit o hindi. Kung sila ay magmamana ng eternal life o hindi. Hindi. Wala ho sa Bible nun, mga kapatid. Yan po ang aming sinasabi. Kaya po, dyan pa lang, dapat po mag-isip-isip na po tayo, ang liwanag po ng salita ng Diyos na ang hatulan batay sa kanilang mga gawa, kung sila'y maliligtas o hindi, sa katulad nga nito sa Revelation 20, verse 12 hanggang 15, at John 3:18 hanggang 19, it is all referring to the unbelievers o yung mga evil doers. Sila po ang i-base sa mga gawa nila kung sila ba'y magmamana ng eternal life o hindi. Last time, pinag-aralan natin, Brother Toto, ang mga believers naman, nakagaya natin, tayo po i-judge sa judgment seat of Christ. Yung Bema judgment ni Christ. At i-base dun sa ating service sa Panginoon. Kung maganda ba yung motibo natin nung tayo naglilingkod sa Panginoon o hindi. Pero wala akong kinalaman yon kung ikay maliligtas o hindi. Wala akong kinalaman yon kung ikay magkakaroon ng eternal life o hindi. It is reward basis po yon. At kaya nga sabi doon sa verse natin binasa last time, after the judgment, nakita na meron kang hindi magandang motibo sa iyong service, ligtas ka pa rin. Ligtas ka pa rin, pero yung mga gawa mo, hindi man mantatili. So you will be rewarded, but less reward. Yung mga maganda ang kanilang service sa Panginoon, they will be rewarded more and doon sa heaven. The crown, sabi nga, di ba? So, ibig sabihin, dapat naintindihan mga Adventist, iba ang judgment sa believers and unbelievers. Ang unbelievers, para sa mga judgment for eternal life or eternal hell. Ginajudge na sa kids. Eh, bakit naman ginagamit ni Ellen White na batayin ito para ikapit sa mga Adventists? Adventists, they claim to be believers. Tangkap ang judgment sa mga Adventists, may judgment para sa mga unbelievers. Tama. Parang may disconnect na naman nga eh. Kaya nga dun sa interpretation ni Ellen G. White, that's why we're saying medyo weird yung approach niya when it comes to yung exegesis niya or yung hermeneutics niya. Kasi pag sinabing sino yung mga nakasulat sa Book of Life,
So number one, sinabi niyo na nga that believers in Christ. In fact, si Apostle Paul, pag binasa mo yung Philippians chapter 4 verse 3, sabi niya, mga fellow workers na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, di ba? So, sabi yung John 3:16 supports that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So, which means hindi to sa gaano ka daming alam mo sa Bible, kung gaano ka laki ang binibigay mo ng tithe. Ang pinaka-foundation ng kaligtasan is yung iyong pananampalataya dun sa finished work ni Jesus sa Calvary. Kaya nga ang dyablo, gusto niyang i-discredit yung ginawa ni Kristo sa Calvary. So, if yung doktrinang pinaniniwalaan ng mga tao ngayon na even if they call themselves Christian, hindi tapos ang gawain ni Kristo sa cross, when it comes to yun yung atonement, means that we are atoned from all our sins, cleansed from all unrighteousness, we have become a new creation through Him, kasi namatay na tayo with Christ and we were resurrected together with Him. That's the new covenant. Ngayon, kung hindi natin pinaniniwalaan yun, then our names are not written in the book of life. Kasi yun yung prerequisite lang eh. That we believe in what Jesus Christ has done once and for all. Second, sino pa yung mga sabi nga, those who overcome by faith. So, he overcomes, Revelations 3:5, sabi nga, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot his name out of the book of life. So, ang overcome here pala in the Greek word is he refers to persevering in faith in Christ. Yung hindi ka bibitiw kahit na hindi ka perfect, kahit hindi mo syempre, hindi ba, sa mundong ito, although we are saved from the penalty of sin, from the power of sin, pero yun nga, yung presence niya andyan pa din. So in the flesh, there is this yun nga, conflict between the spirit and the flesh. And hindi naman sinabi doon na you have to be sinlessly perfect, no? Because Christ already perfected us. Yun yung point doon. And you need to believe that. So the overcomers are those who are saying, Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. So yun yung position na inaano nung believer palagi na, Lord, salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo sa amin. Isang biyaya ito na hindi ko kayang bayaran. And then thirdly, yun nga, those who are saved by grace, not by works. And that's yung total abandonment of yun yung merits, yung merito na ginagawa natin to deserve heaven. Sinasabi natin, hindi, not by mine, but by your will be done. Diba? And fourthly, those written, sabi nga, before the foundation of the world, this already hints na may foreknowledge si God. So ikaw, you need to believe what God said. Amen. That Amen. Sabi niya nga, 2 Corinthians chapter 5, 18, 19, 20, 21. And I think it reflects yung Hebrews kanina na binasa niyo sa Hebrews 10, na sabi niya, I do not count your sin against you anymore. That's why it's a ministry of reconciliation. Now, tayo, hindi naman tayo nakipag-reconcile kay God eh. Kumbaga sa mag-shotang nag-break up, shota. Halata edad ko eh. Hindi yung mag-boyfriend at girlfriend na nag-break up. Tapos parang yung kay God is yung siya yung umakit sa atin. Nasabi niyang bumalik na kayo sa akin. 'Di ba? Yung inahin nga na yung mga chicks niya, yung inaaruga niya, balik kayo dito, ganun. Tapos, yun nga, the reconciliation part was never coming from our side. It was 100% God who reconciled Himself to us through His Son. It was God who loved us first. Then we just respond to His love. Responding. So, initiation, God ang nag-reach out. Nag-reach out, yes. If today, itong mga nakikinig, they're not sure how to respond, very simple. God made salvation as simple as possible. And that is to receive. Tanggapin mo yung biyaya. To repent means, baguhin mo yung pag-iisip mo na meron ka pang kakayanan na iligtas yung sarili mo sa mga bubuti mong gawa. Abandon that thought
Mag-sorry ka kay God, sabi mo, God, akala ko kasi yung kabaitan ko ang sukatan ng aking kaligtasan. Hindi pala. So ngayon, gusto kong tanggapin ang iyong biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ng Panginoong Hesukristo. Naniniwala ngayon ako na tapos na ang lahat at hinatulan na ako ayon alang-alang kay Kristo na ako'y banal. Righteousness of God. Kaya nga doon sa 2 Corinto 5:21, sinabi niya na in English, sabi niya nga, He made Him who knew no sin to become sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. So, yung divine exchange, yun nga. And tinuturo naman to sa Seventh-day Adventist doctrine. Kaso, hindi yun ang emphasis. Yung divine exchange is basically our unrighteousness, our sins, carried by the sin bearer, Jesus Christ, and in replacement, yun nga, a substitute, siya yung pinarusahan on our behalf. And tayo ngayon yung binigyan ng buhay na walang hanggan. Even if we didn't deserve it. Yun ang dapat.